Gusto ko lang dagdagan yung reaction ko tungkol sa UP Diliman kahapon. Kasi hindi ko pa masyado na-clear yung ibig sabihin ng chancellor. Yung chancellor parang yun, yung pinaka-head ng legal official nila sa colleges na yan o sa university. Kumbaga, yun ang makonsider natin as judge sa university. Mas mataas pa sa Dean of College. No? So, itong mga estudyante, mga aktivista na nang-protesta sa school dyan sa UP Diliman, ay hindi nila matanggap na napalitan na ng isang bagong chancellor, no, na si Edgardo Carlo Vistal, no, isang current Dean of College, no, sa law. At isang maganda din ang track record kasi naging cum laude siya sa molecular biology of science. At naging nag-law din siya, cum laude din. Cum laude at valedictorian, no, sa College of Law. Kaya hindi basta-basta track record dito. Kaya pinalitan niya, nanalo sa botohan, ito si Vistal. At ito naman si Nemencio, na isang aktivista, no, hindi matanggap ng mga estudyante na to na nagwawala, na kung saan ay pininturahan yung pinto ng university, yung school na yan. No? Tapos pinagpupok nila ng hagdan o grounds for criminal act yung ginawa nila. So nagpapakita talaga ng masamang muka. Ang nakapagtataka lang itong chancellor na si Nemencio, kasi hindi pa man official, no, hindi pa na pronounce talaga na ang nanalo hindi pa nag-oath ba. Kasi kamakailan pa ng manalo. So, he's still considered as chancellor. Ito si Nemencio. Na kung saan pinalitan na ng bagong chancellor na very qualified na si Vistal. Dapat ito si Nemencio na kung saan may chaos dyan sa school campus ninyo. Dapat pinigilan na yung mga estudyante. Diba? Kasi responsibilidad mo ba yun bilang chancellor? Since na hindi mo kayang pigilan yan, hindi mo kayang i-escalate yung mga nangyayari, you deserve to be stepped down. Talagang papalitan ka. Masamang imayo yun kasi pinakita ng mga estudyante na talagang nagre-rebelde sila. Parang kung ano yung gusto nilang iupo, ay yun ang masusunod. Kaya nagkaroon ng botohan, di ba? Hindi naman yan, board of directors lang. Ang yan. Siyempre may mga estudyante nagbuto-buto yun dyan. It's sad to say na mga aktivista, mangilan-ngilan lang kayo dyan. Diba? Talagang dapat palitan na ng bagong deserving na chancellor na ito si Vistal. No? Kasi unang-una, diyan kasi sa UP, hindi nawawala yung mga underground recruitment ng makaliwa. So, hindi yung mapigilan ng yan. Siyempre, ang pinakamataas na legal official ninyo, pabor kayo doon na yan ang iupo para bigay hilig kayo mga aktivista kayo, mga estudyante. Dapat tama yung sabi ng mga political analysis na dapat tanggalan kayo ng tuition fee. Ba't taong bayan nagpa-eskwela sa inyo tapos yun ang papakita nyo, yung asal ninyo na sa pagkahalal ni Vistal as a new chancellor of UP Diliman, kakaroon na ng magkakaroon ng pagbabago, no?
at mabantayan na siguro yung mga kung ano mga illegal activities na ginagawa ng mga estudyante. Particularly ito mga underground recruitment, no? Kawawa ang mga magulang dito. No, pinaaral nila, akala nila talagang magtatapos na malaman-laman nila nandun na sa bundok. Kawawa naman yun. Ilan yung mga kabataan na nasawi o underground recruitment dyan, no, sa UP. Talagang dapat mabantayan mo yan. Kasi itong mga batang to is they have a very promising career. Kasi kung diyan ka mapunta sa UP, no, hindi mo basta-basta mapunta sa UP. No? Bilang lang ang mga estudyante makakapunta dyan. Unang-una yung mga may utak. No? Kaya gustong-gusto nilang mag-recruit dyan sa UP kasi alam nila. No? Pwede lang gawing magiging commander in the future. Kaya matatalino. Kaya lang yung talino nila sayang hindi nila magamit sa pagtulong sa pag-unlad ng ating bayan. Nagamit nila sa ideolohiyang akala nila ay totoo para ay panliling lang. Panliling lang ng isang matamis na dila. Wala pa rin tigil yung mga kakamping tsaka mga dilawan na pambatikos, no, sa administrasyon. 31 million na yung nabudol. Ay yung mga bill project ng Duterte ay ano daw yun, project daw ni Pinoy. Yan yung malaking kalukuhan, no? No? Sabi ng isang mga kakamping na yun daw tinuri na lang daw ni Tatay Digong yung proyekto ni Pinoy. Wala nga magawa nun no? Kaya ba may ipakita na yung sinumulan o yung ginawa ni Tatay Digong na bill project, tinuri na lang ni Tatay Digong ang nag-umpisa nun si Pinoy. Kalukuhan. No? Anong nagawa ng ano na yun? Magawa ni Pinoy. Na sa tuwing gagawa siya ng proyekto, right of way pa lang, o hindi niya na kayang lutasin. Kasi yun ang pagkakaiba ng presidente na may political will. Diba? Yung sa Sapotipol, hindi niyo na kayang banggitin yun. Hindi niyo na, diba? Pakamot-kamot lang si Pino yun yung sa Sapotipol. Anong nagawa niya nun? Pati yun sa Yolanda. Naku, naglikom ng karami-raming bilyon-bilyon ng mga donasyon o sana napunta yun. Yung naglagbala. Isa-isahin na lang natin, real talk ko tayo. No, nag-Duterte na, di ba? Pati yung malita nyo, papakain ko sa inyo. Kung may makita akong ano dyan, may makita akong bala dyan. Di ba? Kagagawa ng mga tao ni Pino yun O nung Duterte na, mayroon pa bang naglagbala na isyo? Di ba wala na? Kung sasabihin mo, yung mga build project, proyekto ni Pinoy. Diba? Ang hindi matigil-tigil na masabi ng Pinoy niyan, bawal ang wangwang sa kalsada. Diba? Yun ang pronouncement ng presidente ninyo. Kaya nung nag-Duterte na, nagbalik ng tiwala ng mga tao sa gobyerno. Nagkaroon ng pag-asa muli. Ano yung sabi ni Erap? Walang kumpare. Walang kaibigan. Yung isa naman, walang wangwang, walang wangwang. Talagang wala. Kaya walang nagawa Tapos sasabihin yun proyekto ni Pinoy. Kalokohan yun. Mr. Pen, kung sino ka man. Kaya ako namin binoto o sinuportahan si BBM. Hindi ko dahil sa ng Talyano Golds. Kasi alam naman kalokohan ng mga Talyano Golds na yan. Kaya namin binoto si BBM o sinuportahan. Dahil alam namin na itutuloy niya yung proyekto ni Tatay Digong.
Kasi yun ang pronouncement niya nung naging presidente na siya. Itutuloy ho niya. Eh ngayon, no? Di ba? Dito sa Cavite to Bataan, ang laki ng proyekto nun. Kaya tinawag na mega project. Oh, diba? Eh, anong sabi ng isang babaeng tumakbo na pagka-presidente? Na kung siya daw ay maging presidente, ituloy na yun yung ginawa niya nung vice-presidente pa siya. Anong ginawa nun? Tingin nga. Nung binigyan ka ng posisyon sa gobyerno, may nagawa ba yun? Yun ba ay ginawa niya? Di ba wala? Kaya yung nagpakalat na nabudol na yung 31 million, yun si Maharlika, di ba? Yung nasa Amerika. Siya nagpakalat nun. O, loyalista ako, no? Pero siya ang namuruan na kritiko ng ngayon ni BBM. No? Kung ano-ano pinagsasabi. First gentleman, smuggling queen yung first lady. Yun. Diba? Yung iba pa ay bangag daw sa droga. Grabe yun. Lango sa alak. Yung first lady, lango sa alak. Tinawag yung Mrs. President. Grabe talaga itong babae na to, no? Nung kamakailan mo, si BBM, di ba? Inakusahan ng isang kakamping din na manyakol ko, no? Nanghipo na ng bata. Sipin mo ng ganyan mga akusasyon, no? Talagang namawala na sa ayos yun, eh. Nung si Tatay Digong, inayos yung Manila Bay. Di ba? Anong sabi nila? Sayang. Sayang yung ilang milyones dyan, daan-daang milyones ang nagastos sa Dolomites na yan. E anong naging resulta? Ang ganda naman nila Benny. Pwede na pasyalan. Pwede na. Ang linis na tingnan. Kasi gusto kasi ng mga dugyot parati, mabaho, may nagsinutangan na kung ano-ano. Yan ang gusto ng mga puro masamang imahe ang makita sa bansa natin.